Isang gandang hapon po sa kanilang lahat. Hindi po ako mag-preach, of course, si Father Rodolph. But with this, I would like to welcome Father Rodolph on behalf of the parish, Paulican Fatima Parish in Green Park. And in fact, in behalf of the bishop, when I told him, Father Go will be doing his healing services and masses every last Thursday of each month. Sige, Father, welcome. And of course, in behalf of this believing community, welcome, Father. Kinumusta ko rin si Father. The last time I saw him and was with him was 2 years ago, or a little 2 years ago, when I brought my youngest sister in Tagaytay, and I was telling him, Father, through you, my sister got healed. Gumaling po siya. Kaya, ganun ang Diyos. My sister was still with me in the convent, but unfortunately, she's also attending to her only son, who is also sick. For 2 months, we were taking care of him sa Manila doctors. But there was that miracle didn't happen. Siguro some other day, I will tell you that story. And you will, and pretty much sure, you will be parts. Yung kwentong gaano totoo at mahal tayo ng Diyos. At tumagawa sa pamamaraan taong event, simply to heal us as long as, lalo na kapag tayo ay lubos na sumasampalataya, nananalig po sa Kanya. So, also, Father, let's continue to pray for me, for our brother, please. And likewise, we'll be also keeping you in our prayers. Magandang hapon. Welcome po ulit dito sa Diocese sa Parokya. Yan, magandang hapon po sa kanilang lahat. Sinabi po ni Father, God uses me as an instrument to heal his sister, yung kanyang kapatid. May ipaparinig ako sa inyo, ipapakita ko sa inyo kasi kahapon nag-iimas po ako sa Pampanga. There was this woman who cannot get over na makita niya ako. So sobrang saya niya, nag-iiyak siya kasi her daughter mayroong congenital heart failure. Alos mamatay na. And then I prayed over her and now she's very well. Ito po ang kanyang sabi. Begging to God for the life of her daughter, ibinigay na naman ng Diyos. So walang imposible sa Panginoon. So sa mga may sakit na nandito, sa mga walang inaasahan kung hindi ang Panginoon, kapit lang. Dasal lang. Sabi nga ni Father, hindi tayo bibiguin. And that's the very reason why God came into this world, for us to have hope.
Kasi ang hirap na buhay na walang pag-asa. Ang hirap na buhay na wala kang kakapitan at hinihinga ng tulong. So, that's why He came. At gagamitin ang ating physical infirmities, gagamitin ko ang ating sakit para tayo mabuhay ng tama. Minsan, ang karamdaman nagiging mitya o simula para tayo maging mabuting tao. Dahil mayroon pong temptation ang isang tao na maging mayabang. Lumaki ang ulo, maging akala may kung sino, lalo na kay bata, may kaya, maganda, malakas. Ang state of that being is a big temptation to become arrogant and proud. Parang wala na tayong dinudiyos up to the point na nakakasakit na tayo ng kapwa. Up to the point hindi natin alam na natatapakan na natin ang ibang tao. Up to the point na hindi natin alam na hindi na nakakabuti sa lipunang ating ginagalawan at sa sarili natin ang nabubuong ugali natin. So through this healing ministry, hindi lang naging advocacy ko ang mag-heal physically. In all my preaching and searching and trying to help people, naging advocacy ko po kung paano naging masaya ang tao. Kasi napakalaking bagay nang masaya ang isang tao. Ako po ngayon ay assign sa mga mangyan sa Mindoro, kung hindi niyo po ako nakikita. Dalawang bagay ang natutunan ko sa pag-ministry ko po sa mga mangyan. Makatutubo natin. Yung dalawang bagay na natutunan ko sa kanya, sabi ko, ipapalaganap ko ito. Kasi silang mga mangyan, may dalawang bagay na iniiwasan sa kanilang sarili. Unang-una, ang magalit. Dahil naniniwala ang mga mangyan, pag sila'y nagalit, sila ay magkakasakit. And it makes so much sense even in the field of medicine, in the field of science. Kaya po yung mga taong laging galit, huwag kayong magtataka na kayo ma-stroke at magkaroon ng heart attack. Dahil, sinasabi ko na sa inyo, according sa natutunan ko sa kanila, prone to stroke, prone to nervous breakdown, ang mga taong nasanay magalit. Ang galit nagbibigay ng stress. Ang galit somehow nakakapangit. And even in our spiritual life, sabi ng mga spiritual guru, they learn that it is easier for a person to be holy if you are happy. Mas makakadali pala sa isang tao ang maging banal at mapalapit sa Diyos kung ikaw ay masaya. Kaya ang taong galit, mahirap maging banal. Bakit? May nakita ka na ba kayong laging galit na mabait? Masungit. Kaya, it is a big tendency and temptation to be angry. But when God gave us an ultimate freedom, it is a freedom to choose an attitude in any given circumstances. Nagkaroon din ako ng time na mag-minister sa mga bilanggo. Noong linggo, nag-misa ako sa kanila. After Mass, sa kanila,
Ako po yung naglaro ng tennis, kaya ganito ako kaitim. From 11 to 4, I played tennis with the inmates sa Bilibid. Lahat ng mga maximum na magagaling mag-tennis ay ngayon next week magkakaroon po kami ng tournament. Mayroong Father Suarez Cup sa Bilibid sa Muntinlupa. Anyway, to make a story short, sabi ko napakabuti ng Diyos. Why? God never take away from them the freedom to worship Him. Ang Diyos, hindi pala pwedeng alisin sa kahit kaninong tao ang kalayaan sumamba, magpuri at magpasalamat. Why? Because nasa pagsamba, pagpupuri at pagsasalamat ang pagkakaroon ng access to God's power and to God's healing. No wonder, doon naman sa Davao Penal Colony, pupunta po uli ako next week, nakakatuwang isipin, sa loob ng bilangguan, may nabuong community ng mga mongha. Lahat, 60 bilanggo doon, itinalaga ang sarili na sila ay magdadasal, sasamba sa Diyos 24/7. Ayaw na nilang lumabas. Namumroblema ang superintendent nila, kaya po ako pumunta doon kasi kinausap ako, Father, karamihan sa grupong ito ay pwede nang lumabas kasi swindler lang naman ang mga kaso ng mga to. Pero ayaw na nilang lumabas kasi natagpuan nila ang Panginoon sa loob ng bilangguan. Sabi ko, wow. And they are very happy even though they are inside the cell because God is with them. Kaya nakakalungkot isipin na tayo mga wala sa bilangguan, miserable ang buhay. Bakit? Kahit tayo'y malaya, hindi natin binigyan ang ating kakataon ng sarili, sumamba, magpasalamat at magpuri, kaya tayo puro sisi, kaya tayo puro galit, tampo, hinanakit. May isa pa ang mga mangyan na iniiwasan. Nakalubos nilang kinagagalit, kinatatakutan. Yan ang makipag-away. Ayaw ng mga mangyan na nakikipag-away dahil naniniwala sila na sa oras na sila'y makipag-away, yun na ang simula ng kanilang kamatayan. They're so afraid to fight and to argue because they believe that they are going to die sooner or later. Isn't that make so much sense? Kaya mga kapatid, isipin natin yung dalawang bagay ngayon. Kaya ngayong Kwaresma, sabi ko nga sa paghihiling na ito, may isang bagay na dapat i-heal ang Diyos maliban sa ating katawan. Yan ay ang ating puso. Muso. Huwag tayong mapanghusga. Huwag tayong akala mo'y kung sino. Huwag masama ang ugali natin. Si Lazarus sa gospel ngayon, nakikiusap kay Abraham, nakikiusap sa Panginoon. Bakit? Dahil ang kanyang mga kapag-anak nasa impyerno. Bakit napapunta sa impyerno ang mga kamag-anak ni Abraham, ng mga kamag-anak ng mayaman? Masama ang ugali. Ano ba ang mga masasamang ugali nating mga tao? Galit, sinungaling, mapanghusga, madamot, chismosa. Naniniwala ako na ang Diyos galit sa chismosa. Kaya pinangako ko sa aking sarili, dahil sa dami na ng aking ipinipray over, parang
nasisense ko na kung sino ang chismosa. Kaya ang panalangin ko sa Panginoon, patawarin ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, pag sinabi mo sa akin, hindi na ito magbabago, ito ang aking ipananalangin sa Kanya. Lord, kunin mo na siya. Bakit? Salot sa lipunan. Because hindi alam ng mga chismosa ang sakit na idinudulot nila. Hindi sila pumapatay ng katawan, pero pumapatay sila ng espiritu. Ang kapatid ng chismosa ay sinungaling. Naging amin ng drill or workshop nung kami nasa seminary, na pagka kami, na halimbawa may binasa ako, may ibinulong ako dito na isang sentence, pagdating sa dulo, totally different. And it makes so much sense. Walang taong may karapatan magchismis sa kanyang kapwa. Kaya ako naniniwala na noong si Lazaro, nakita yung rich man, nakita si Lazaro, nakikiusap. Pabalikin mo mga kamag-anak ko, pabalikin ang mga propeta. Gusto kong maligtas ang mga kamag-anak ko. I believe na isa sa pinakamatinding kasalanan ay ang chismis, paninirang uri at panghuhusga. Because it leads to rejection. The pain is too much. Alam niyo kaya sinasabi yan, ako'y biktima ng mga chismosa at makakatintiya. Alam ko kayo, biktima rin. Dahil most of us, it is our culture in the Philippines that we do not verify. Tayo ang isang nilalang sa mundo na madaling maniwala sa sabi-sabi. No wonder parts of our idioms, kasi idiom talks all about our culture and who we are. Hindi ito magiging idioms ng isang bansa if it never exists. Kaya ang ating isa sa pinaka-famous na kasabihan, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Meaning, malaking tendency sa bansa natin at mahilig tayong maniwala sa sabi-sabi. At ang antidote naman ng chismis ay Word of God. Sana sa salita na lang ng Diyos tayo ma-entertain. Sana sa salita na lang tayo ng Diyos ma-engrossed. Sana sa salita na lang tayo ma-attract at maging busy. Dahil ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Kaya po sa misa, and this is my experience, sa mga taong bumupunta sa akin at sinasabing, Father, ako'y nahil. Sabi ka, paano ka nahil? Ibinulong mo sa akin, magaling ka na. Pero hindi ko yung sinabi. Ang Diyos ang nagsalita. Anointing will come when priest is talking. Anointing is when I'm talking to you collectively, but as if I'm talking to you individually. Yun po ang anointing ng Diyos. At ang anointing bumababa pag nag-homily ang pare. Kaya huwag po kayong natutulog. Pag kayo nasa misa, I'm telling you the truth.
Hindi niyo ba napapansin? At kayo nagtataka, minsan kayo na-attend ng misa. Tapos na ang misa, galit pa rin kayo. Pag nakita mo ang kaaway mo, sabihin mo sa katabi mo, nandun ba siya? Mamaya ako aalis. Meaning, walang effect. Walang nangyari. Alam mo kung nakakalungkot? Napakarami ng Katoliko ang umaalis sa simbahan natin. Naging born again. Pag naging born again ang mga yan, ang sasabihin nila, doon ako'y Katoliko, wala akong natututunan. Doon ako'y Katoliko, ako'y natutulog lamang. Walang nagbago sa buhay ko. Ngayon ako'y Christian. Christian sila. Sila na rin ang Christian. Tayo hindi na Christian. Ayaw ko ang tawag nila na sa atin ay worldly. Nakakalungkot dahil parang hindi sila tinamaan ng salita ng Diyos. Kasi po itong mga Christians, wala naman silang sacraments. Sila ay Bible. Tawag nga sa kanila ay Bible-based. And I love them all because they love the Bible. Kaya pagka pinakita mo sa akin ang kanilang Biblia, alam ko na agad na yun ay kanila. Sa amoy pa lamang, amoy kilikili na. Dahil laging nakalagay dito lang kahit saan sila pumunta, hawak-hawak ang Biblia. That's true. They love the Bible. I have friends that are born again. Kaya pagka ang mga Katoliko, sinabihan ng Bible verses, nakakangala. Galing mo naman. Ang hindi nila alam, memorize lang. Yung mga verse na gusto nila. But tayong Katoliko, it is about time for us to familiarize ourselves to the Scripture. Nandiyan lang yan. Pero pagka ang Katolikong Biblia, huwag mo nang amuyin. Dahil paglapat sa ilong mo, maalibig ka sa dami ng alikabok. Kasi naka-display lang. Dust collector. Kaya, pagka ang mga Christians nagsalita na, ay ang galing nila. Tama ba ako? Kaya hindi na kami hindi na kami nakikipagtalo, kay Mama Mary na lang ako. Ay, sinabihan ng Christian na, bakit kayo sumasamba sa Mama Mary? Ay, hindi na alam ang sagot. Tapos sasabihin siya, ibigay nyo nga sa Bible kung nasaan yan. Ay, dito na. Ay, basta. Basta ako'y nag-rosaryo. Sabihin natin, ako'y ipinanganak na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. O sige, mamatay kang Katoliko. Yan ang ating mga katuwiran. Madali naman tayong kausap. O sasabihin tayo, hindi kayo maliligtas. Ay, di ba nila? Basta ako'y mamamatay na Katoliko. O, sige. Tayong mga gustong mamatay na Katoliko. It is about time to open our hearts to the Scripture. Oh my God, you will fall in love to it as well. Why? It's very clear. Before we receive Jesus, itataas ng pari, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are going to receive it. Ano ang ating response? Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Wow! Beautiful! Ang salita ng Diyos nakakapagpagaling. So kung sino man sa hapong ito ang may maririnig na boses ng Diyos, gagaling. Amen? Lapakan natin ang Panginoon. So at this very moment, we're going to pray.
Alam mo, ang Diyos, very gentle yan. Ako'y nasa Pampanga, nag-pray lang ako. Itong general healing prayer, may sumigaw na. Sabi ko, bakit ka sumigaw? Father, meron akong bukol na wala. Hindi bukol kasi laki ng itlog ng pugo. Pugo? Anong itlog kasi laki ng itlog ng manok? Nawala daw. 2 bukol sa dibdib. Instant. Why? It's your faith. It boils down to faith. Nandito na rin lang kayo. Isang oras kayo nakaupo dito, lalo na itong mga nandito, ang tagal-tagal muna. Let's give everything to the Lord. Open our hearts. Ibigay natin sa Kanya ang sakit ninyo, sama ng loob, ang inyong mga problema, and let us enjoy life as much as we can. Maikli lamang ang buhay. Huwag niyong sayangin sa pakikipagtalo. Huwag niyong sayangin sa pakikipaglaban na ikaw ang tama, sila ang mali. So, ikaw ang tama. Hindi ka naman yayaman kung lagi kang tama. Marami akong taong kilala, laging mali, mayaman, masaya. Meron naman akong kilala, laging tama. Diyos ko po, miserable naman ang buhay. O sige, ikaw na lang ang tama, ako ang mali, masaya naman ako. O ano ka? So what I'm saying here, it doesn't matter who's right and who's wrong, as long as you love God. Kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam ng puso natin eh. We are what we are in the eyes of God, no more, no less. Yun eh. Huwag na tayo magpakitang tao. And don't expect everybody will love you. Ano ka? More than God? You're more than Jesus? Huwag niyong ambisyonin na lahat ng tao, lalo-lalo na mga biyanan niyo, laging matutuwa sa inyo. Imposible. Our actions will always be imperfect because we, as human beings, we are imperfect. But the intention in the heart, in our heart is what matters the most. Yun ang alam ng Diyos. So, humingi lang tayo ng humingi ng awa at tulong sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Yun lang. Alam mo, ang ganda ng nahingi ng tawad sa Diyos. Pagkatapos mong humingi ng tawad, ikaw ay pinatawad na ang sarap na ng pakiramdam. Kaya sa mga may sakit na nandito, sabi na, ito iyak ng iyak. Tinan mo ngayon, maliwanag na ang mukha, tinatawa ko lang. Tuloy po ako maghihiling mas, lalo na doon sa Kumarin, may napansin ako. Kaya po simula ako nung nagmisa, sabi ko, hindi ako magiging mahigpit magmisa sa mga healing mass. Bakit? Ay, may sakit na nga. Paghagalitan ko pa. Baka matuluyan ako pang masisi. Ay, di pasayahin ko na lang. And God somehow finds ways and means so that you will enjoy and take this kind of mass like a celebration. Let us celebrate life. Let us celebrate life. And we can celebrate it every day with the Lord. Amen? So ngayon, i-invoke natin ang Holy Spirit. Close your eyes and open your hands. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng manina. Pag-asa
natin ang ating kamay sa parte ng ating katawan na may sakit. Pagpalang Ama, merciful and loving God, we call these people by name isa-isa, mo siyang tinawagan. Please heal and touch each and every person here, lalo na yung nagki-chemotherapy at nagra-radiation. Marami dito may cancer. Prostate cancer, lung cancer, cervical cancer, liver cancer, pancreatic cancer, colon cancer, lahat ng klase ng cancer. Lord, bless them. Yung mga na-stroke, those who cannot walk, experiencing so much pain. Yung mga masakit ang likod, tuhod, balakang, na-aksidente, hindi may taas ang kamay, may frozen shoulder, malabo ang mata. Lord, touch their eyes. Yung mga may glaucoma, may cataract, may arthritis, may psoriasis, may skin problem, may asthma, may emphysema, hindi makahinga. Lord, bless them. Yung mga may bukol, may cyst sa dibdib, Lord, sana pag binayopsi, benign. Kung hindi naman, tanggalin mo na ngayon ang mga bukol na to, yung mga may thyroid problem, mga may tonsils, may UTI, may sinus, may migraine. Lord, bless those who have diabetes, kidney problems, heart failure, heart ailments, paradong ukat, masakit ang paa, may sugat na hindi nagaling, may mga hindi magkaanak. Lord, bless mo po ito, isa-isa. Isa-isa mo pong hipuin, pagalingin, yung pong maraming galit sa dibdib, hindi makapagpatawad, maraming hinanakit, may depression, may anxiety, may autism, may seizure, may epilepsy, hindi makatulog, may anemia, may leukemia, may HIV, maraming infection sa katawan. Lord, bless them right now. Isa-isa. Mga hindi magkaanak, at lalo ng Panginoon yung mga kamag-anak namin wala dito, nasa bahay. Hindi makaparito, bedridden. Lahat ng tao na hingi ng mga panalangin, pinipray namin. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tumayo.
Yan. So, si Kuya po, matagal po, ininda po yung kanyang mata. So, ngayon ay pinagaling ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ano po pangalan niyo, sister? Irene po. Naskipin pa ako tapos hindi ko nawala. Hindi po. Lord, salamat po. Nawala na po yung nararamdaman ko sa taas ko. Okay, so pinagaling po ng Panginoon, masakit ang kanyang paa. Ngayon po ay nawala po yung sakit ng kanyang paa. Ano po pangalan niyo, sister? Praise po. Masakit po ang aking bibig. Pinagaling po ako ng Diyos. Hindi ko po alam. Pero nawala na po ako. So nawala po yung sakit sa kanyang bibig na matagal na po nararamdaman. So ngayon po ay wala na. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ako po si MJ. Ngayon po akong dextroscoliosis. Bali, 2 taon na po siyang masakit. Pagkatapos po ay Father, nawala po yung pananakit ng likod ko ngayon. Maraming salamat po. Yan. Ayan, sister, ano po ang ipapatutuo po natin? Pangalan po ninyo? Sally po. Sally. Yung likod ko po lagi sumasakit. Kanina pinabalik na ako, hindi ako nahirapan. So, hindi na po masakit. Okay, so hindi na po masakit ang likod. Pinagaling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pangalan niyo po, sister? Elizabeth Mayogan po. Ano po ang ipapatutuo po ninyo? Ito pong lagi sumasakit kasi sa kamay ko, right ngayon lagi po. Ngayon, ramdam ko, magaan na po. Ninyo na itataas. Salamat sa Diyos po. Natataas ko na po. Ano pangalan niyo, brother? Ronnie Trillanes po. Kapatotoo po ay yun po, maraming nung una po kasi masakit yung kaluwangan ko. Ang singit ko, nahihirapan ako maglakad sa ilang taon na. So maraming salamat po sa Panginoon. Okay na po. Nagdadalaw mo na kayo. Okay na po, nagdadala ako. Okay na po. Salamat po. Thank you po, thank you po. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung malakas na papuri para sa Diyos. Hello po. Ako po si Gail. 16 years old po ako. Nung pumila po ako, parang hindi po ako masyadong naniniwala talaga. Kasi minsan nakakagulat na bigla silang nakahiga dyan. Hindi unexplainable. Pero po nung si Father, hinawakan na po yung tiyan ko. And nagulat po ako kasi po, yung tiyan ko, yun po yung kadalasang sumasakit sa akin. And parang paano niya ko nalaman na yun po. And same with my mother na may sakit din dito sa heart. Yun din po yung pinatch sa kanya. And I feel so blessed. Kasi meron palang mga ganitong experiences na akala ko nadadaan sa science. Pero may totoo po talaga na meron talagang miracle. Yung sakit ng tiyan mo nawala. Nawala naman po. Thank you po, Father. And for God. And to God. Muli, bumabalik ako para magpasalamat kay Lord through Father Suarez. Last 10 years ago, nagkaroon ako ng bleeding. Tapos, hindi po ako ni Father Suarez. Nawala yun. Through Father Suarez, kailangan operahan ako. Hindi natuloy yun. Ngayon, may sleep disc ako. Lumapit ulit ako. Sabi ko, Father, mas gusto ko mag-serve kaysa pumila dyan sa may sakit na yan. Alam ko, kinikling ko. Ngayon, wala na yung sleep disc ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Ano pong hindi nyo magagawa dati nang meron po kayong suitcase po? Sakit po yung likod ko, nahihirapan akong nakatayo ng matagal. Ngayon, simula kanina na nagsusurf ako, hindi ko nararamdaman yung sakit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalan po rin. Yolanda Buason. Papasalamat po ako kay Father Fernandez Suarez, kay Lord. Dahil po, napagalaw din yung aking puso. Ano pong nararamdaman nyo dati? Hindi po maigaraw siya, maiganito. Masakit po yung kamay nyo at ang inyong likod. So ngayon po, ano pong nagagawa po ninyo? Nagiginawa na po ako. Salamat po sa Panginoon. Meron pa rin mo, pero hindi ako hirap na hirap. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Yan, palakpakan po natin ang Diyos. Yan, pasalamatan natin siya.